Oh gosh, tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Ani ng babaeng nabangga ni Dominic na naglalakad papasok sa sikat na mall. I'm sorry. Sorry, hindi ko sinasadya. Paghingi ng tawad ng binata. Nakasuot ng shade ang babae, kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Ngunit kalaunan ay tinanggal niya din at tumingin sa kanya. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo. Ani nito sa kanya at muling isinuot ang shade at nagpatuloy sa paglalakad. Napahinto si Dom dahil ang mukhang yun ay tila pamilyar sa kanya. 10 years ago. Hoy, ayusin niyo naman yung upuan, ani ng class president ng kanilang section Honduras. Grade 12 section Honduras ang pinakamaingay na section sa lahat. Puro sila lalaki at bilang lang ang mga babae na nakakapasok roon. Dahil nandun ang mga matatalinong estudyante. Excuse me, guys, settle down. You have new classmate. Let's welcome her. Ani ng kanilang guro. Mitch, magpakilala ka na sa kanila. Utos ng guro sa babae. Nasa gilid lang si Dominic ng oras na yun. Nakasuot ng headset at tahimik na nakikinig sa mga nangyayari sa paligid. Ngunit tila napahinto ang oras nang makita niya ang babaeng nasa harapan at nagpakilala sa kanilang lahat. Love at first sight nga ba ito? Hi, my name is Michelle Otaguin and I am from Section Everlasting but they all decided to transfer me here. Ani ng babae. Malambing ang boses nito. Mahinhin at halatang mabait na tao. Matapos niyang magpakilala ay tumabi ito sa binatang si Dominic. Dahilan para pagmasdan niya ang galaw ng dalaga. Ngumiti ito sa kanya at inabot ang kanyang kamay. Hi, I'm Mitch. What's your name? Tanong nito sa kanya. Nakatitig lamang si Dominic sa dalaga dahil kakaiba ang ganda nito. Walang suot na kahit anong foundation sa kanyang mukha, kundi napaka-natural lang ng kanyang balat at natural lang din ang pula ng kanyang labi. Nung araw na yon, ang hinding-hindi makakalimutan ni Dominic dahil doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan na kalaunan ay napunta sa pag-iibigan. Ngunit ang hindi makakalimutan ni Dominic ay ang unang anibersaryo nila. Gabi yon at napagpasyahan nilang magkita ng biglaan. Dala ni Dominic ang isang bouquet ng bulaklak para sa nobya habang papalapit ito sa kanya. I'm sorry, medyo na-late lang ng konti. Ani ni Dom at hinalikan sa pisngi ang nobya. It's okay, maupo ka na. Ani naman ng dalaga matapos nitong tanggapin ang bulaklak na inabot sa kanya. Nasabi mo kanina na may sasabihin ka? Ano yun? Tanong ni Dom. Tila nararamdaman niya ang kaba ng nobya sa hindi alam na dahilan. My dad decided to transfer me in New York for my college journey. I guess this is the last time we will see each other, Dom. Nanlumo ang katawan ng binata nang marinig niya yun sa dalaga. Hindi niya akalaing yun ang mangyayari sa kanila. But we can manage our relationship kahit na nasa college na tayo, hindi ba? At kahit malayo ka. Tugon ni Dom. It's also my plan, Dom. Ani niya. Kaya, iiwan mo ako? Tanong niya. That's not my point, Dom. Gusto kong tuparin muna ang mga pangarap ko. And for my family. Sana ganun ka din. At kung sakaling pagtagpuin tayo ng tadhana balang araw, sana pwede pa. Ani niya. But that's impossible. Ang layo mo. Sobrang daming lugar sa mundo. San kita hahanapin? Tugon ni Dom. I don't know, but much better. Wag mo na lang akong hanapin. Ayokong maging hadlang sa mga pangarap mo, Dom. Gawin mo ang lahat hanggang sa magkita tayo balang araw. Ani ni Mitch.
Hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal, Mitch. Ani ni Dom at hinawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Alam kong ayaw sa akin ng parents mo, pero papatunayan ko ang sarili ko sa kanila na karapat dapat ako para sa'yo. Ani ni Dom, ang huling pangako niya sa dalaga na kailanman ay hindi naglaho at pinanghawakan niya. Nakaupo sa couch si Dom at pinaglalaruan ang kanyang hawak na champagne glass na may lamang wine habang iniisip ang babaeng nabangga niya kanina. Nakamukha ng babaeng matagal na niyang hinahanap. Sana lang, hindi ako nagkamaling ikaw ang babaeng yun. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan ang sarili ko sa pamilya mo. I've been always thinking about you, Mitch. Ani ni Dom sa hangin na tila may kausap. Makalipas ang mga araw, napagpasyahan ni Dom na pumunta sa coffee shop para bumili ng kape at mag-relax muna dahil sa dami ng kanyang tinrabaho. Pakiramdam niya kahit anong oras pwede siyang mag-collapse sa pagod. He was the owner of the company that he's working on. Kaya ayos lang naman din kung aalis siya dahil siya naman ang may hawak ng kanyang oras. I want macchiato. Rinig ni Dom ang pamilyar na boses ng babaeng nasa gilid niya. Ngunit paglingon niya ay isang babae ang naroon na hindi naman niya kilala. Sir, here's your macchiato. Ani ng crew na nasa counter. Kinuha ito ng binata at nagbayad. Matagal bago niya nakuha ang kanyang sukli at pagtalikod nito ay siya namang pagkabangga niya sa isang babaeng may hawak din ng kape. Oh damn! Sambit ng babae at tumingin sa kanyang damit na natapunan ng kape. Goodness, may I have your tissue? Tanong kaagad ni Dom sa crew na nagbigay sa kanya ng kape, sabay turo sa tissue na naroon lang sa gilid. You? Tanong ng babae sa kanya. Tarantang pinupunasan ni Dom ang braso at damit ng dalaga na nabasa. Nang napagtanto niyang babae pala ang kanyang pinupunasan, kaya napatigil ito at tumingin sa dalaga. Hindi siya makagalaw nang makita nito ang mukha ng babae. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya o maiiyak sa tuwa. Mitch, sambit niya. Oh my gosh, you ruined my day ha? Ani ng dalaga at inirapan ang binata bago ito umalis. Wait, Mitch! Pagpigil ni Dom. What? What do you want? Hindi mo ba ito nakikita? Ang dumi na ng damit ko, ang lagkit. Ani ng dalaga sa kanya. Napangiti si Dom sa inasta ng dalaga sa kanya. Why are you laughing? Tanong niya. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw nga ang Mitch na nakilala ko. Ani ni Dom. Dom? We're done. Matagal na yun. Don't tell me until now. Hindi ka pa rin nakaka-move on. Tanong ng dalaga sa kanya. Yeah, dahil nangako akong hihintayin kita. Tugon ng binata. Tila nanlambot ang dalaga sa sinabi nito. Tinignan niya ang binata mula ulo hanggang paa. Nakasuot lang ito ng white polo at pants, black shoes at walang kahit anong suot na alahas. Samantalang si Mitch ay nakasuot ng mga mamahaling alahas at bakas sa kanyang pormahan na siya ay mayaman. Ikaw din, parang wala kang pinagbago. Ani ng dalaga. Ang kulit mo pa rin. Mag-usap naman tayo, please. Ani ni Dom. I'm busy and I don't want to. Ani sa kanya ng dalaga. What? Ganyan ka na ba talaga? Ang swerte ko namang nakita kita ngayon. Akala ko, this is the day na. But I guess, mukhang mamalasin na naman ako. Lagi mo na lang akong iniiwan. Ani ng binata. Bata pa tayo nun, Dom. Do you still remember what I said? Kung pagtatagpuin man tayo ng panahon, sana pwede pa. But I guess, hindi na pwede. Ani ni Mitch. Then,
What's your reason para sabihing hindi na pwede? It's not your business. I need to go. Hinawakan ni Dom ang kamay ng dalaga at hinila ito palapit sa kanya. What are you doing? Tanong ni Mitch nang makayakap ito kay Dom. I really, really miss you, Mitch. Ani ni Dom. Imbes na tugunan ito ng dalaga, ay itinulak siya nito upang makabitaw sa yakap. Don't do that again. Pwede ba? Huwag mo na nga akong sundan. Ani ni Mitch at tarantang tumakbo papalayo sa kanya. What's wrong with you? Hindi kita maintindihan, Mitch. Kagatlabing tanong ni Dom sa litrato ni Mitch na hawak-hawak niya. Hindi maintindihan ng binata kung bakit tila ay takot na takot itong lumapit sa kanya kanina. Para bang ayaw siyang makita at tila ay nakalimutan na ang kanilang nakaraan. Ngunit alam niyang wala naman siyang kasalanan dito at tanging ang dalaga ang unang lumayo sa kanila. Dude, bakit mo ko pinapapunta dito? Ano na namang ipapagawa mo? Ayusin mong hindi ako sasabit dyan. Ani ng kaibigan ni Dom na si Ray. Nakakarating lang. Don't worry, hindi ka papalya dito. Inabot ni Dom ang brown envelope sa kaibigan. Ano to? Look for that girl. Pag nakita mo siya, sundan mo lang siya ng sundan. Alamin mo din lahat ng information niya ngayon. Gusto kong malaman ang lahat. Ani ng binata. It's your ex-girlfriend, Mitch? Tanong ng kaibigan. Correction, hindi ako pumayag na makipag-break sa kanya nung nakipag-break siya. Siya lang naman ang may gustong bumitaw, kaya technically kami pa rin. Tugon ng binata. Idol talaga kita, dude. Hanggang ngayon ba talaga siya pa rin? Tanong niya. As always, hindi yun magbabago, Ray. Pero sa tingin ko, siya ang nagbago. Iba yung sinasabi sa akin ng mga mata niya. Ani nito. So, nagkita kayo? Tanong ni Ray. Oo, pero hindi maayos yung pagkikita namin. Nakita mo naman pala bakit mo pa pinapahanap sa akin. Because I want to know everything about her. Gusto kong malaman kung bakit parang ayaw niya akong lumapit sa kanya. Baka may pamilya na siya. Kunot noong tanong naman ni Ray. What the heck, bro? Grabe namang isip mo na yan. She's still young and besides, ako lang dapat ang maging asawa niya, no? No one else, just me. Ani ng binata na ikinatawa ng kaibigan. Okay, sabi mo yan eh. Pagsasang-ayon na lamang ni Ray. So paano? Mauna na muna ako para makapag-prepare ako sa paghahanap sa kanya bukas. Pagpapaalam niya. Okay, just update me. Kinabukasan, maagang nagising si Dominic para maagang makapunta ng kumpanya dahil marami din siyang kailangan trabahuin. Marami ding mga deal na kailangan niyang asikasuhin at mga meeting na kailangan niyang puntahan that day. Good morning, Sir Dom. Someone's calling. Hinahanap ka po. Ani sa kanya ng kanyang sekretaryang babae na may hawak na telepono. Iniabot niya ito sa binata. Hello, good morning. Pagbati ng binata sa kabilang linya. Nasa gilid lamang ang sekretarya at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nang matapos na itong mag-usap, ay muling ibinalik sa kanya ang telepono. Move my meeting with Mr. Chu on Tuesday. I have my meeting today with Mr. Otaguin. Utos ng binata sa sekretarya na napakunot ang noo kung bakit ito minove ng binata. Nag-aasikaso na ito para umalis papunta sa sinasabi niyang meeting. But sir, Mr. Chu is your trusted client and we have a big investment from him. You're my secretary and I am the boss. You should listen to me instead of correcting me in that way. Mas importante sa akin si Mr. Otaguin. Pagpapaalala ni Dom. I'm so sorry sir, but anong sasabihin kong excuses for Mr. Chu? Tanong nito na tila ba ay natataranta rin. Anything, basta ikaw na ang bahala. Magaling ka naman dyan, diba? Do it for me.
Pakiusap ng binata bago ito tuluyang umalis. Nasa restaurant si Dom at hinihintay si Mr. Otaguin. Malaking investment din ang makukuha nito sa kanya kung sakali. Ngunit isa lang ang nais niya dito. Ito ay ang mapatunayan na natupad niya ang nais niya matapos ang nagdaang taong hindi sumang-ayon sa relasyon nila ng kanyang anak na si Mitch. Hindi gaanong mayaman si Dominic noon, ngunit ginawa niyang inspirasyon si Mitch at ang ama nito para matupad niya ang kanyang nais, para din mapatunayan niyang karapat-dapat siya sa dalaga nitong unika iha. Good afternoon. Agad na napabalikwas ng tayo si Dominic nang makitang nasa harapan na niya si Mr. Otaguin. I'm sorry sir, hindi ko na malayang dumating ka na pala. Nice to meet you. Iniabot ni Dominic ang kanyang kamay dito. Nice to meet you again, Mr. Suarez. Ani nito sa kanya at inabot din ang kanyang kamay. Sit down sir and let's order first. Ani ng binata. Itinago niya man, ngunit kinakabahan pa rin ito sa kanyang kaharap. So, malayo na pala ang narating mo after all these years? Wala sa itsura mo ang pinagdaanan mo noon, I guess. Ani nito nang walang emosyon sa muka. I did my best to become a better person and for your daughter, sir. Tugon ng binata. Until now? Hindi mo pa ba alam? My daughter is now engaged. Napataas ang kilay ng binata at tila laglag pa nga ito matapos niya yun marinig. Engaged? With who? Tanong nito. That's not important right now for you to know. We're here for our collaboration for the company, right? Pag-iiba ng linya ni Mr. Otaguin. Tama po kayo. Napatango na lamang ito nang mapagtanto yun. Professional nga pala ang kanyang kaharap, kaya naman dapat ay hindi niya sayangin ang oras nito. Thank you, Mr. Suarez, and nice to meet you again. Kapwa silang dalawa tumayo at nagkamayan. Thank you din sa inyo, sir. Pagbabalik nito, nagkasundo naman sila sa lahat ng kanilang napag-usapan at sa mga ideas na binibigay ni Dom sa kanya. Kaya naman mas lalo niya itong napabilib. Nang makaalis na si Mr. Otaguin, ay siya naman ang pagdating ni Ray. Here's the paper. Iniabot ni Ray sa kaibigan ang envelope. Nasa loob niyan lahat ng information na kailangan mo. Gusto mong malaman. Patawang ani nito. Mabuti naman. Tanong ko lang, nalaman mo bang engaged na siya? Tanong ni Dom. Engaged? Hindi ko alam yan. Base sa pagkakaalam ko, meron siyang nakakasamang lalaki. Pero I guess, hindi pa naman sila engaged. Tugon nito. Makikita ko rin naman siya sa ayaw at sa gusto niya. Ani ng binata at bahagyang ngumiti. Makalipas ang ilang linggo, muling nagkaroon ng meeting si Dom kay Mr. Otaguin at pinapunta na ito sa kumpanya nila. Isang karangalan ang makatungtong sa inyong kumpanya, Mr. Otaguin. Pagbati ng binata, sabay upo nito nang magbigay ito ng sign na maaari na siyang maupo. Actually, it's my pleasure na makakulab ka sa project na ito. To be honest, I build my trust for you because I know and I saw that you can do it. Ani nito sa kanya na ikinangiti niya ng lihim. Thank you, sir. Halos pumalakpak ang dalawang tenga nito sa kanyang narinig dahil kung ihahalin tulad sa dati ay kahit na isang magandang salita ay hindi nito nasasabi sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang iba pa nilang mga kasama sa project at naupo na silang lahat, ngunit isang bakanteng silya ang tinitignan ng iba. Who is missing? Tanong ng isang lalaki. She's coming. Tugon naman ni Mr. Otaguin. Kalaunan ay sabay-sabay silang napatingin sa pagbukas ng pinto at pumasok ang napakagandang babae mula ulo hanggang paa ang pagkinang nito. Okay,
You may now sit. Utos ni Mitch dahil ang lahat ay tumayo pagdating niya. Siya ang chairwoman sa kumpanya ng kanilang pamilya at head chairman naman ang kanyang ama. Ang lahat ng plan ay dumadaan pa rin naman sa kanyang ama dahil ito pa rin ang nag-guide sa kanya upang mapabuti ang kanilang inaalagaang kumpanya. Habang nagdedemo si Mitch sa kanilang lahat ng plano, ay hindi maiwasan ni Dominic na pagmasdan ang dalaga. Napakaganda pa rin nito at para bang walang kupas ang kanyang taglay. Mas lalo din itong naging bibo kahit na noon pa lang ay competitive na ito sa klase. After that meeting, isa-isa nang lumalabas ang mga tao sa loob. Naiwan naman si Dom at Mitch sa loob. Awkward ang moment para sa kanila. Ngunit kumuha ng lakas ng loob ang binata upang pangunahan ang dalaga. So, how are you, Mitch? Congrats nga pala. I guess you're engaged now? Tanong ni Dom. What? San mo naman yan napulot na balita? Kunot noong tanong ng dalaga. Why? Hindi ba totoo? No. Then who the man I will marry at this point? Tanong ng dalaga. I don't know. Maybe it's me. Yaks, Dom. Nagulat ang binata dahil sa sandaling yon ay napangiti niya ang dalaga. Wow, that's what I like. Pagpuna ng binata. Ang alin? Yung ngiti mo. Ang tagal ko ding hinintay makita ulit yung ngiti mo. Tugon niya. Hindi umimik ang dalaga at kinuha na ang kanyang mga gamit. Okay, but I need to go. Ani nito sa kanya at tuluyang lumabas. Wow, iwan ba naman ako? Kamot ulong ani ng binata. Agad niyang sinundan palabas ang dalaga, ngunit hindi lang ito nagpahalata sa mga nadadaanan niyang katrabaho. Naisan man niyang makausap ng matagal si Mitch ay hindi niya magawa dahil ito mismo ang kusang tumatapos agad ng kanilang usapan. Mitch, can we talk? Gusto kitang makausap ng maayos. Ani ni Dom na nasa gilid ng dalaga habang patungo sila sa elevator. For what? I'm too busy. Sabay tingin sa kanyang relo. Hindi naman ngayon eh. Kung kailan lang yung free time mo. Ani ng binata. Dom, I'm busy, okay? I know but I can wait until... Napatigil siya sa kanyang sasabihin nang tignan siya ng diretsahan ng dalaga sa kanyang mata. You don't need to wait for me. Ani niya at pumasok na sa elevator. Why? Hindi na ba ako? May bago na ba sa akin? Paano yung mga pangako natin noon? Sunod-sunod niyang tanong. Dom, please. We're not here for that. Nandito tayo para sa company. Because your dad wanted me to be his co-partner. Exactly. Hindi ka nandito para sa akin, kundi para kay dad. Because he needs you in this company. Ani ng dalaga. Matapos yon, ay siya namang pagbukas ng elevator. Kaya agad na lumabas si Mitch. You don't understand. Then ipaintindi mo sa akin. Aniya at tuluyan ng humiwalay sa binata. Minsan talaga, ang hirap intindihin ng mga babae, lalo na pag magaganda. Ang gulo ng isip. Pabulong na reklamo ng binata. Magkaharap sa lamesa si Dominic dahil nag-iinom sila ng kanyang kaibigan na si Ray habang nagbibiruan sila tungkol sa mga nakaraan nilang dalawa at ang kanilang mga nagawang kabaliwan noon. Uy bro, kamusta yung meeting kanina sa company nila Mitch? Tanong ni Ray sa kaibigan. Goods pare, pero si Mitch, hindi ko alam kung goods din ba. Ang hirap niyang paamuhin ngayon. Tugon ni Dom. Alam mo, kung hindi makuha sa masinsinang usapan, kunin mo sa santong dasalan. Pabirong ani ni Ray. Ano? Pare hindi tayo ganyan. Wala yan sa dugo natin ha. Patuwang tugon ng binata. Pero 'di ba, sabi mo parang iniiwasan ka niya? Bakit? Meron ka bang nakikitang rason kung bakit?
Tanong nito. I don't know bro. Sinusubukan kong intindihin yung sitwasyon. Pero gusto ko talagang marinig sa kanya mismo yung rason. Pero hindi ako titigil sa kanya. Hindi ako mapapagod ng ganun kadali. Nakapaghintay ako sa kanya ng matagal. At ngayong abot kamay ko na siya tapos susuko ako. Hindi yun pwede. Tugon ng binata. Bakit ba kasi hindi mo makalimutan yun si Mitch? Marami namang babae dyan. Sila gustong gusto ka nun. Pero bakit di mo pinatulan? Sayang, ang ganda pa naman nun. Lagi ko yun nakikita sa gym. Napakaganda niya. Para siyang anghel na bumaba sa langit. Ani ni Ray. Alam ko maraming babae dyan. Pero siya lang ang gusto ko. Siya lang ang queen ko. At siya lang ang magiging asawa ko pagdating ng panahon. Grabe ka naman magmahal, Dom. Pero tama ka. At loyal tayo sa mga mahal natin. Bilib ako sa'yo Sabay tapik sa balikat ni Dominic at tungga ng alak na kanyang hawak. After weeks, hindi sumuko si Dom na magbantay sa dalaga ng palihim. Gusto niyang malaman kung ano na ang sitwasyon nito sa buhay hanggang sa isang araw ay tila ba pinagtagpo sila ng tadhana kahit na umiiwas si Mitch sa kanya. Habang nagmamaneho ng sasakyan si Dominic, malayo pa lang ay may natatanaw na siyang napakaganda sa gilid ng kalsada at may isang babaeng paikot-ikot sa kanyang sasakyan. Tila ba ay nasisiraan ito. Ikinagulat niya nang makalapit siya rito dahil si Mitch pala yun. Mitch, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Tanong ng binata. Mukha ba akong okay na nasiraan ng gulong? Pabalik na tanong ng dalaga. Wawa, hanggang dito ba naman magsusungit ka sa akin? Wala nang tao dito Tayo lang. Pwede bang bawas-bawasan mo naman ang kamalditahan mo kahit ngayon lang? Ani ng binata. Gosh, umalis ka na nga. Inis na utos ng dalaga. Sure ka? Hindi ka magpapatulong sa akin? Hindi mo ba kailangan ng tulong ko? Kaya ko. Puro ka lang sabi. Ako na nga lang ang gagawa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ano ka ba? Walang ibang tutulong sa'yo dito. Walang katao-tao Tsaka buti na lang at napadaan ako dito at nakita kita. Napadaan? O sinusundan mo ko? Mitch, kung hinahayaan mo na akong mag-ayos ng sasakyan mo, edi sana naumpisahan ko na. Bahala ka. Malilate ka sa meeting mo kung saan ka man pupunta. Or else, hindi ka makakauwi kung hindi maayos ang sasakyan mo. Pananakot ng binata sa dalaga na ikinatahimik nito. O ano, iiwan ba kita o hahayaan mo akong ayusin tong sasakyan mo? Tanong ni Dom. Oo na, ang dami mong satsat. Bilisan mo na, malilate na ako. Tila ba napipilitan na tugon ng dalaga. Wala naman siyang ibang choice dahil hindi naman siya marunong mag-ayos ng sasakyan niya at malapit na rin siyang malate. Kung papairalin niya ang kanyang pride ay baka tuluyang umalis ang binata at hayaan na lang siya doon. Posible pang mapano siya sa daan dahil bihira lang may dumadaan na sasakyan doon. Yun naman pala ang arte pa. Patawang ani ng binata at kinuha na ang mga gamit sa kanyang tank. Habang nag-aayos ng gulong si Dominic ay pinagmamasdan naman ito ni Mitch. Ilang taon din silang hindi nagkita. After niya itong iwan, walang communication at kahit na anong information sa bawat isa. Back then 8 years ago, mula nang iniwan ni Mitch si Dominic, patungo siya sa New York, ay hindi nawawala sa isipan niya ang binata. Hindi naman niya maitatagong minahal din niya ang binata. Ngunit sa kagustuhan ng kanyang ama na ilayo siya rito, ay wala siyang magagawa. Hindi sang-ayon ang kanyang pamilya kay Dominic. Ayaw nila ito para sa dalaga. Kesyo ay walang mararating sa buhay ang binata. Matalino nga ang binata, ngunit hindi baka sa kanyang mga galaw na meron siyang palihim na plano sa kanyang buhay.
dahil na din sa hindi mayaman ang kanilang pamilya, ay napag-apak-apakan na lang siya ng ibang tao tulad ng magulang ni Mitch. Nilayo nila ang dalaga upang mapalayo sa binata. Ngunit nilalakasan ng dalaga ang kanyang kalooban dahil naniniwala siyang darating ang araw na mapapatunayan niyang kaya ng binata ang lahat ng hindi nila inaakala, at darating din ang araw na maipagtatanggol na niya ito sa kanyang pamilya. Seriously? Nagkita kayo sa coffee shop kung saan palagi niyong pinupuntahan dati? Gulantang na tanong ni Nicole, kaibigan ni Mitch. Tumangulang naman ang dalaga bilang tugon. Tapos anong nangyari? Nagkausap ba kayo? Tanong pa nito. Nagkaroon kami ng konting convo, pero iniwasan ko lang din siya. Bakit naman? Akala ko ba gusto mo din siyang makita at makausap? Tanong ni Nicole. Baliw, hindi naman kasi ganun kadali. Tsaka iniisip ko si Dad. Gusto ko nga, makilala muna siya ni Dad. Tulad ng pagkakakilala ko sa kanya ngayon. Like, what I knew magagawa niyang patunayan ang sarili niya. And look, he made it without me. At kung sakali mang, ako pa rin para sa kanya. Susubukan kong i-challenge siya kung gaano niya ako kamahal. Huh? Hindi pa ba sapat yung hinintay ka niya ng ilang taon para mapatunayan niyang mahal ka niya? Kunot noong tanong ni Nicole. Hindi naman. Just to make sure lang na seryoso siya sa akin. Kasi alam mo na, mahirap yung panahon ngayon. Baka mahalin niya ako. Paikutin tapos gaganti pala siya kasi iniwan ko siya dati. Ani ng dalaga na ikinatawa ng kaibigan. Baliw? Hindi naman ganun mag-isip si Dom. Praning ka lang ata. At least sigurista. Pero sa totoo lang, ngayon ba mahal mo pa rin si Dom? Seryosong tanong nito. Sa totoo lang, wala akong ibang minahal kung di siya lang hanggang ngayon. Tugon ng dalaga. Walang imik ang kaibigan nito, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkakilig, sabay ngiti sa kaibigan. Makaraan ang mga araw ay nagulantang si Mitch dahil sa balita ng kanyang ama na magiging co-partner nito, si Dominic, sa kumpanya. Seriously, Dad? Pumayag ka? Tanong ng dalaga. Why not? Ako ang nag-alok sa kanya nito. Akala ko ba gusto mong patunayan sa akin si Dominic? Hindi ba't mahal na mahal mo siya? Ngayon niya patunayan ang kanyang sarili sa akin, sa amin ng mami mo. Tugon ng kanyang ama. Walang kamalay-malay na napangiti ang dalaga sa sinabi ng kanyang ama at niyakap ito kaagad. Thank you, Dad. Alam kong hindi niyo ako binibigo. Anak, para sa'yo, susuportahan namin ng mami mo. Ang amin lang, gusto naming maging maayos ang kahihinatnan ng future mo. At nung mga panahong yon, masyado pa kayong bata para magpasya kung anong gusto niyong gawin. Ngunit ngayon, hahayaan na kitang sundin ng mapayapa ang iyong puso. Mahabang paliwanag ng kanyang ama. Salamat, Dad. Hinigpitan pa niya ang pagkayakap sa ama dahil hindi ito makapaniwala sa sinabi nito. Ang buong akala niya ay hindi niya ito maririnig mula sa kanyang ama, na noon ay halos hindi niya matanggap ang tungkol sa kanila ni Dom. Ngunit ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit dinala siya nito sa New York. Tapos na, ani ni Dom at nagpunas ng kamay sa basahang nasa gilid niya lang matapos niyang ligpitin ang mga tools na ginamit niya. Thank you, ani ng dalaga at pumasok na sa kanyang sasakyan. Nagsimula itong paandarin ang makina nang biglang tila ayaw nito umandar. Shock, na naman? Tanong ng dalaga at tinignan ang kanyang liquid fuel. Ngayon pa talaga? Inis niyang bulong. Bakit, anong problema? Tanong ni Dom nang pansin niyang hindi pa rin umaalas ang dalaga kaya binalikan niya ito. Naubusan ng gas. Tugon ng dalaga na ikinatawa naman ng binata. Bakit ka tumatawa? Mukhang
Sinasadya ng tadhana na magkasama tayo sa mga oras na to. Patawang tugon niya. Nonsense. Pairap na tugon ni Mitch. Ba't ba naman naubusan ka ng gas? Nagtatakang tanong ng binata dahil nakakapagtaka nga namang maubos ang gas nito. Ginamit ko to kahapon din. I forgot na magpagas. Ani niya. Ikaw naman pala ang may kasalanan. Sabay ka na sa akin. Ihahatid na lang kita. Pag-aaya ng binata. I'll call my dad. Confident pang sabi ng dalaga. Ngunit nang tawagan niya ito, ay wala man lang sumasagot sa tawag niya. Kaya naman wala na itong choice kung hindi ang sumabay sa binata. Ang tahimik mo naman, ani ni Dom nang mapansing walang kahit anong kibo ang dalaga. Alangan namang tumawa ko nang walang dahilan. Pamimiloso po ni Mitch. Wow, that's not what I meant. But if you mean it, then go. Patawang tugon ng binata. Umayos ka nga, hindi naman nakakatawa. Oh, sorry. Sorry na. Pagbawi ng binata sa kanyang sinabi. Biglang natahimik ang dalawa at naging seryoso ang kanilang mga mukha. Matulog ka na lang muna. Medyo malayo pa naman ang biyahe para makapagpahinga ka pa. Ani ng binata sa kanya. Kinapa nito ang kumot mula sa likod ng driver's seat at binigay yon sa dalaga. Ito para di ka ginawin. Ani ng binata. Hindi naman na nakatanggi si Mitch dahil pagod din naman ito sa mga trabahong natapos niya kahapon na halos 3 oras lang ang kanyang tulog matapos lang iyon. Nang makarating na sila ay sakto namang paggising ng dalaga. Nandito na tayo. Ani ni Dom. Nakatulog ba ako ng matagal? Tanong ng dalaga. 30 minutes mula sa biyahe. Tugon niya. Thank you sa paghatid. Tatawagan ko na lang si Manong June tungkol dun sa kotse na nasira. Ani ng dalaga. Natawagan ko na kanina at mukhang nandun na yun ngayon. Tugon ng binata. Ah, ganun ba? Salamat. Kaagad na umalis ang dalaga at mabilis na naglakad papalayo sa binata. Halos mapangiti na lang si Dom dahil sa mga inaasta ng dalaga sa kanya. Pagpasok ni Mitch sa kanyang opisina ay may lalaking nakaupo sa kanyang couch na nasa loob lang. Mitch, kanina pa kita hinihintay. Ani ng lalaki at kaagad na tumayo upang salubungin siya at niyakap ito ng napakahigpit. Kenji, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Why? Ayaw mo bang nandito ako? Tanong ng lalaki. No, I mean, buti pinayagan ka ng dad mong pumunta dito sa Pilipinas. Tanong niya. Of course, ang sabi ko naman sa kanya, ikaw yung pupuntahan ko dito, pati sila tita. Tugon nito. Mabuti naman at napasyal ka. Pasensya na, medyo busy kasi dito sa kumpanya, kaya hindi ko na nasasagot minsan yung mga tawag mo. Ani ng dalaga at pumunta na sa kanyang upuan. It's okay, pumunta din ako dahil gusto kong tulungan ka sa mga gagawin mo dito sa kumpanya. And also my dad said na masyado nga daw maraming trabaho dito at dahil parte din naman kami sa kumpanyang ito, tutulungan kita simula ngayon. Ani ng binata sa kanya. Are you sure? Kala ko ba kailangan ka ng dad mo sa kumpanya nyo? Tanong ng dalaga. Yeah, but my dad can handle it. Tsaka gusto kong gawin yung gusto ko at para naman sa'yo to eh. Para sa future natin, right? Paninigurong tanong ng binata. Hindi makasagot si Mitch at tumango na lamang ito bilang tugon kasabay ng kanyang ngiti. Wala namang kahulugan para kay Mitch ang pagiging mabuti niya kay Kenji. Naging kaibigan niya ito noong tumira siya sa New York at dahil magkaibigan ang kanilang pamilya, nabuo din ang kanilang pagiging magkaibigan. Ngunit hindi niya akalaing mabubuo din ang nararamdaman ng binata sa kanya.
ngunit hindi niya ito masuklian dahil nga hanggang kaibigan lang ang tingin niya dito. Itinatakda din silang magpakasal pagdating ng tamang panahon at ang ama nito ang nagdesisyon sa ayaw at sa gusto niya. Kailangan niya munang sumabay sa agos kaysa masira ang kanilang mga pagkakaibigan. Hindi din alam ni Dominic ang tungkol dito dahil wala pa namang nababanggit ang dalaga sa kanya tungkol sa kanyang naging buhay abroad. Isang gabi, papauwi na ng bahay si Mitch, ngunit wala itong sasakyang dala dahil gusto niyang maglakad-lakad muna. Galing din siya sa isang restaurant at doon siya kumain ng dinner mag-isa. Pinauna niya ang kanyang driver at nagpaalam na uuwi na lang siya mag-isa. Hanggang sa habang naglalakad ang dalaga ay tila ba may sumusunod sa kanyang yapak mula sa likuran. Nakiramdam muna ito, ngunit unti-unting binibilisan niya ang kanyang paghakbang upang makatakas. Nang sa hindi sinasadya ay tila poste ang kanyang nabangga na ikinagulat niya dahil malaking tao ito at tila ba may balak sa kanya. "Sino kayo?" Tumingin ito sa kanyang likuran na merong nakaabang na 2 lalaki at isa sa kanyang harapan. "Mukhang jackpot tayo nito pare ah. Sexy, maganda at makinis." Patawang ani ng lalaki na nasa likuran niya. "Mga bastos, anong gagawin niyo sa akin?" Natatakot man ang dalaga, ngunit kaagad na siyang tumakbo dahil nga malalaki ang katawan ng mga ito ay hindi pa rin siya nakatakas. "At ang akala mo ba ay makakatakas ka?" Ani ng mga lalaki, sabay tawa. Hinawakan nila ang kamay ng dalaga at pinipilit na halikan at hipuan. Pilit na sumisigaw ng malakas ang dalaga. Nagbabaka sakaling may makarinig sa kanya at tulungan siya nang biglaang isang lalaki ang dumating at kaagad na sinalubong ng suntok ang mga lalaking nang babasto sa dalaga. "At sino ka naman para makialam?" Hambog na tanong ng lalaki at nakipagsuntukan sa binata. "Dom, sa likod mo!" Sigaw ni Mitch nang makitang nasa likod niya ang isang lalaki na may hawak na kahoy. Matapos mapatumba ni Dom ang tatlo, ay kaagad niyang inusisa si Mitch. "Ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila?" Tinignan ng binata ang mga braso ng dalaga at nakita nitong may mga pasa dahil sa parasahang paghawak ng mga lalaki sa kanya. Napayakap si Mitch kay Dom at napaluha dahil sa takot. Ni minsan, hindi niya pa yun naranasan sa kanyang buhay. "Salamat dahil dumating ka," ani ng dalaga. "Para sa'yo Mitch, darating ako," tugon ng binata at niyakap din ng mahigpit ang dalaga. "Bakit ka ba kasi naglakad? Kaya ka nga merong driver para ligtas kang maihatid pa uwi tapos gusto mong magsolo. Sa susunod, kung gusto mong maglakad-lakad, isasama mo ko para at least safe ka at kasama kita." Ani ng binata sa dalaga nang nasa loob na sila ng sasakyan. "Mag-seatbelt ka na. Ihahatid na kita pa uwi. Pumunta ako sa inyo kanina at sabi ng dad mo wala ka pa. At nabanggit din ni Manong na hindi ka sumabay sa kanya pa uwi. At buti na lang nakita kita." Dagdag pa ng binata. Hindi naman nagsalita pa ang dalaga dahil alam naman niyang mali siya. "Dom, pwede bang wag mo nang banggitin kila daddy yung nangyari? Ayoko kasing mag-alala sila sa akin at siguradong hindi na nila ako papayagan mag-isa." Ani ng dalaga na tila ba humihingi ng pabor sa binata. "Sigurado ka ba?" Napatangulang ang dalaga dito. "Sige, kung yan ang nais mo. Basta, sa susunod magsabi ka sa akin, okay ba?" Paninigurado ng binata. "Yes, thank you." Pagsang-ayon ng dalaga. Mitch, alam kong iniiwasan mo ko nitong mga nakaraang linggo. Pero gusto ko lang malaman kung bakit. May nagawa ba akong masama sa'yo?
Mga bagay na ikinagalit mo? Kasi pwede ko namang mabago eh. Pag-uuna ng binata sa kanyang saloobin. To be honest, I really don't know how to get you again. But I did my best. Mitch, gusto kong ibalik yung dating tayo. At sana may pag-asa pa ako para sa'yo. Dagdag pa ng binata. Napabuntong hininga ang dalaga. Alam niya sa kanyang sarili kung ano ang nararamdaman niya para kay Dom. At yun din naman ang kanyang hinihintay pagdating ng tamang panahon. I'm sorry kung may nagawa man akong mali. Can you please give me another chance? Siguro ngayon, matatanggap na tayo ng dad and mom mo. Ani ng binata. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at tumingin ng diretsahan sa mga mata nito na tila ay nangungusap. Dom, you don't understand the situation. Ani ni Mitch at sinubukan tanggalin ang kamay ng binata sa kamay niya. Why? May mali ba? Walang mali sa'yo. Ako yung nagkamali sa atin. Do you love me? Minahal mo ba talaga ako, Mitch? Yes, I love you. And I love you. Tugon ng dalaga. Then why? Bakit parang nahihirapan kang tanggapin ulit ako? Tanong ng binata. Ayokong masaktan ka, Dom. I'm sorry. Gusto ko nang umuwi. Pagputol ng dalaga sa kanilang usapan. Walang ibang magawa si Dom kung hindi manahimik na lang muna. Kahit na ang dami pang katanungan sa kanyang isipan. Mas makakabuti kung iuuwi niya muna ang dalaga. Mitch, pasensya na sa mga nasabi ko. I'm sorry dahil nabigla kita. Huwag mo na munang isipin yon. Magpahinga ka ng mabuti at alagaan mo ang sarili mo. Palagi lang akong nandito para sa'yo. Tandaan mo yan. Paalala ni Dom nang makababa na ng sasakyan si Mitch sa harap ng kanilang bahay. Salamat. Good night. Ani ng binata. Good night. Natinanguan naman ng dalaga bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay. Ano? Sinabi niya yun sa'yo lahat? So anong nangyari? Anong sinabi mo? Sunod-sunod na tanong ni Nicole kay Mitch. Wala akong ibang sinabi. Ang hirap ipaliwanag sa kanya yung sitwasyon. Naguguluhan ako. Baka magalit siya. Baka lumayo na siya. Hindi ko alam pero ayokong lumayo siya sa akin. Pakiramdam ko, safe ako kapag kasama ko siya. Tulad ng pagligtas niya sa akin, dun sa mga nang bastos sa akin. Ani ng dalaga, kinuwento niya sa kaibigan ang mga nangyari ng gabing yon at kung paano siya niligtas ng binata. Pero paano kung malaman niya sa dad mo? Masasaktan siya dahil hindi mo sinabi. Ikaw lang naman ang gusto niya at bakas naman sa kilos niya na mahal ka pa rin niya. Ani ni Nicole. Si Kenji ba mahal ka? Tanong nito kay Mitch. I don't know, but he said it. Paano ka nakakasigurado? Tulad ba yan ng pagmamahal na binibigay sa'yo ni Dom? Mitch, malaking pagsubok yan para sa'yo. Kailangan mong pumili sa dalawa dahil hindi pwedeng silang dalawa ang piliin mo. Isa lang ang puso mo, Mitch. Hindi ka alien. Tao ka. Patawang biro pa ng kaibigan. Napaisip ng husto si Mitch sa mga sinabi sa kanya ng kaibigan. Ano nga ba ang mas matimbang sa kanya? Sino nga ba sa dalawa ang kanyang pipiliin? Ngunit alam naman niya sa sarili niyang may nararamdaman pa siya kay Dominic at hindi naman niya alam kung paano makakaalis sa buhay ni Kenji na pinipilit pumasok sa buhay niya. Siguro, mas mabuting iwasan ko na lang siya. Sinong siya? Si Dom? Huh? Sigurado ka ba dyan sa naisip mo, Mitch? I don't know. Kahit ako gulong-gulo na ako. But my dad want Kenji for me. Your dad? Exactly, Mitch. Your dad wants Kenji for you. But you? Ikaw, tanungin mo ang sarili mo. Gusto mo ba si Kenji? Nakikita mo ba ang sarili mo kasama siyang bumuo ng pamilya? Pag-isipan mo nga ng mabuti yan.
Kung yung dad mo lang naman ang dahilan kung bakit mo pinipili si Kenji, hindi yan love, Mitch. Napipilitan ka lang. Walang imek si Mitch sa sinabi ni Nicole sa kanya dahil may punto din naman ang kaibigan. Advice ko lang sa'yo ha, piliin mo kung anong mas gusto mo, kung anong mas sinasabi ng puso mo. Piliin mo kung saan ka sasaya. Huwag kang magpaalipin sa bagay na hindi mo naman talaga gusto dahil napipilitan ka lang. Dagdag pa ng kaibigan. Dahil sa sinabi nito, mas lalong natauhan si Mitch. Tama si Nicole. Hindi siya magiging masaya kay Kenji dahil napipilitan lang siya dito. Nandyan ba si Dom? Tanong ni Mitch sa nakasalubong niyang trabahante sa kumpanya ni Dominic. Yes po, nasa loob. Pwede po bang pumasok? Tanong niya. Yes ma'am, sandali lang po. Ani nito at pumasok sandali sa loob upang ipaalam na may bisita ang binata. Pasok ka na po ma'am. Ani ng babae sa kanya at pinagbuksan siya ng pinto. Salamat. Ani niya nang makapasok na. O Mitch, napasyal ka dito? Gulat na tanong ng binata dahil hindi naman talaga pumupunta doon ang dalaga. Wala, naisip ko lang bumisita. Sa totoo lang, pumunta ako dito kasi gusto kitang makausap. Ani ni Mitch. Tila kinakabahan pa nga ito sa kanyang sasabihin. Ngunit kailangan niya na tong harapin. Ayaw na niyang maging duwag tulad noong dati na hindi niya man lang naipaglaban ng binata sa kanyang pamilya. Tungkol saan ito? Tanong ni Dom. Tungkol sa atin. Tugon niya. Naglalakad sa rooftop ang dalawa habang sila ay nag-uusap. Maganda doon ang view dahil napakataas kaya makikita mo mula sa taas ang mga tanawin. Gusto ko din sanang humingi ng tawad sa'yo. Alam kong marami din akong pagkukulang bilang girlfriend mo noon. Pero gusto kong bumawi sa'yo ngayon. Sandali, hindi ko maintindihan. Ibig bang sabihin nito, pumapayag kang maging tayo ulit? Pumapayag kang ligawan kita ulit? Tanong ni Dom sa dalaga. Parang ganun na nga. Tugon ng dalaga na ikinangiti ng wasto ng binata. Seryoso to? Totoo ba? Tanong niya. Bakas sa mukha ni Dom ang kagalakan dahil sa wakas, ito ang kanyang hinihintay na ngayon ay sinagot na ng bathala. Promise, I will do my best to make you happy, to be the right person for you, at pangakong papatunayan ko sa pamilya mo na ibang Dominic na ang kaharap nila ngayon. Yung Dominic na karapat-dapat para sa kanilang anak at yung Dom na may patutunguhan ng buhay. I'm sorry kung hindi kita naipaglaban dati. Kasalanan kong iniwan kita ng dahil lang sa mababaw na dahilan. Naging duwag ako. Sorry. Ani ng dalaga. Hinawakan ni Dom ang dalawang kamay ng dalaga at hinalikan ang kanang kamay nito. It's not your fault. Ako ang may kasalanan dahil hindi ko sinabi sa'yo to. Sabi ni Dom. Bago yung araw na umalis si Mitch sa Pilipinas ay nagkausap si Dom at ang ama ni Mitch. Pero mahal ko po ang anak nyo. Huwag nyo naman po siyang ilayo sa akin, sir. Ani ni Dom. I'm sorry, Dom. Hindi ko alam kung may patutunguhan ang buhay ng anak ko sa'yo. Matalino ka nga. Pero hindi ko nakikita nga maibibigay mo sa anak ko ang mga bagay na kaya kong ibigay sa kanya ngayon. Ayokong mahirapan ang anak ko pagdating ng panahon. Pero kung totoo ang pagmamahal mo sa anak ko, hayaan mo siyang lumayo. Hayaan mo siyang iwan ka at patunayan mo ang sarili mo na kaya mong gawin ang mga sinabi mong aasenso ka sa harap ko balang araw. Ani pa ng ama ni Mitch. Nanlumo ang binata sa sinabi nito. Alam niyang hindi sila mayaman. Wala siyang maipagmamalaki sa dalaga. Kaya naman naging dahilan yun kung bakit mas lalo siyang nagsikap upang patunayan sa kanyang sarili na kaya niyang ibigay sa dalaga
ang mga bagay na karapat-dapat sa kanya. Tulad ng sinabi ng kanyang ama, ayaw din niyang mahirapan si Mitch balang araw. Kaya magsisikap siyang maibigay ang mabuting buhay sa dalaga. Patawad, hindi ko alam na sinabi yun sa'yo ni Dad. Ayos lang, nakaraan na yun at nagpapasalamat nga ako dahil kung hindi niya yun ginawa, hindi mo ako makikita sa pwesto ko ngayon. Look at you now. Nagawa mo ngang patunayan ang sarili mo na kaya mo. Pero Dom, hindi yan ang nais kong patunayan mo sa akin ngayon. Gusto kong malaman kung gaano mo ako kamahal. Dahil sa totoo lang, walang kwenta ang material na bagay para sa akin. Mas mahalaga ang pagmamahal mo at hindi yun matutumbasan ng kahit na ano. Ani ni Mitch. Kung pagmamahal lang, mahal na mahal kita Mitch. Sobra at higit pa sa pagmamahal na inaakala mo. Ngunit gusto ko ding ibigay ang magandang buhay sa'yo. Ang mapayapang pamilya tulad ng nais ng iyong ama para sa'yo. Tugon ni Dom. Mahal kita Dom. Kailanman hindi yun nawala. Hindi ka nawala sa puso ko kahit na iniwan kita. Ani ng dalaga. Mahal pa rin kita kahit na ilang taon kang nawala. Niyakap nito ang dalaga ng sobrang higpit. Sa oras na yun ay nagkaroon ng kalinawan ang kanilang relasyon. Malinaw na may pag-asa pa nga dahil mahal pa nila ang isa't isa. Makalipas ang mga araw ay muling nag-init ang pagsasama ni Mitch at Dom. Muling nanligaw ang binata sa dalaga at muling nanumbalik ang dating saya ng kanilang pagsasama. Isang araw, Miyerkules yon ng umaga, bumisita si Dominic sa kumpanya ng mga Otaguin upang kamustahin na rin si Mitch sa mga araw na nagdaan. May dala din itong bulaklak para sa dalaga. Good morning. Nandyan po ba si Mitch? Tanong ni Dom sa sekretarya ng dalaga na nakasalubong niya sa hallway. Yes sir, nasa loob po siya kasama si Sir Kenji. Tugon naman ng sekretarya. Kenji? Sino yun? Hindi ko din po kilala. Narinig ko lang po sa daddy niya na fiancé niya daw po si Ma'am Mitch. Tugon naman nito. Nagulat ang binata sa sinabi ng sekretarya. Wala siyang kahit na anong ideya tungkol dito. Sige po sir, mauna na ako. Sandali. Pagpigil niya, ngunit napaisip siya dito. Po? Wala. Sige salamat. Naisip ng binata na wag na lang niyang ibigay ang hawak niyang bulaklak dito. Dahil kung totoo mang fiancé niya ang kasama niya, mukhang wala na siyang laban dito. Itago man, ngunit bakas sa kanyang muka ang pagkabigo. Hello Mitch? Tanong ni Dom nang masagot na niya ang tawag ng dalaga mula sa cellphone. Are you busy? Pwede ba tayong sabay mag-dinner tonight? Tanong ng dalaga. Sige ba? Sunduin kita sa office? Tanong ni Dom. Kahit wag na. I'll just text you kung palabas na ako ng kumpanya. Tugon ng dalaga. Okay. Maikling tugon ng binata at dahan-dahang binaba ang kanyang cellphone. Madaming katanungan ang nabuo sa isip ni Dom. Kung totoong may fiancé na siya, bakit hinayaan pa siya nitong manligaw sa kanya? Nang makarating na sila doon, ay kaagad na sinalubong ni Dom si Mitch at niyakap ito. Sabay halik sa pisngi. May dala din siyang bulaklak dito. Bakit ako yung niyaya mong mag-dinner? Hindi ba dapat siya yung kasama mo? Tanong ni Dom. Huh? What are you saying? Tanong ng dalaga. Pumunta ako kanina sa office mo at may kasama ka. Ani niya. It was my friend nung nasa New York pa kami. Tugon ng dalaga. Friend lang ba talaga? Tanong ng binata dahil nga gusto niyang malaman ang totoo tungkol doon. Why? Mitch, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Alam kong hindi pa tayo at nag-uumpisa ulit tayo sa simula. Pero siguro,
Kailangan kong malaman kung sino yung mga nakakasama mo. Ani ni Dom. To be honest, may kailangan kang malaman. That's why inaya kita mag-dinner. Ani ni Mitch. Nung pumunta ako ng New York, may nakilala kong friend. At until now, friend ko naman siya. But my family and his family arranged fixed marriage for us. Napatigil si Dom. Halos hindi siya makapagsalita sa sinabi ng dalaga. Kung ganon, walang saysay ang lahat ng meron tayo dahil nakaplano ka ng ikasal sa iba. Tanong ng binata. No, hindi ako pumayag. How? Sasabihin ko sa kanya mamaya ang tungkol sa atin na ayokong magpakasal kay Kenji. Ani ni Mitch. Paano yung dad mo? Yung mom mo? You will disappoint them. Ani ni Dom. I don't care. Natuto akong piliin kung saan ako masaya at kung saan ako magiging masaya. I don't even imagine myself with Kenji. But you, Dom, I was dreaming about you. About us. Ani niya. Hindi ko hahayaang magpadala na naman ako sa nais ng aking mga magulang. Hindi ako magiging masaya kung mawala ka ulit, Dom. Mitch, nahihirapan ka. I can. Ayoko nang maging duwag. Gusto kong harapin na ang lahat ng ito. Malaki na ako. Alam ko na kung anong tama at mali. Kung saan ako masaya. At kaya na kitang ipaglaban. Kung noon, naduwag ako. Ngayon hindi na. Ani niya. Ipaglalaban din kita, Mitch. Ayokong bawiin ka ulit sa akin ng tadhana. Ayokong dumating ulit sa puntong magmamakaawa ko para lang magstay ka. But now, I will do everything para mabawi ka sa kanila. Tumayo si Dom at niyakap ang dalaga. Sigurado ka na bang ngayon masasabihin sa kanila? Tanong ni Dom kay Mitch. Oo, kung patatagalin ko pa, mas lalo akong hindi matatahimik ng konsensya ko. Tugon niya. Sasamahan kita. Kapwa silang bumaba ng sasakyan at pumasok ng bahay nila Mitch. Nandun naman ang kanyang ama at ina sa dining area, kaya doon na rin sila dumiretso. Oh Mitch, nandito ka na pala. Dad, kasama ko si Dom. Ani nito nang pagpasok ng binata. Good evening po. At anong ginagawa mo dito, Dom? Wala nang trabaho ng ganitong oras. Ani ng kanyang ama. Dad, may mahalaga kaming sasabihin sa inyo ni Mami. Natigilan naman ang dad nito na tila ba ay nabibigyan na siya ng idea kung ano ang sasabihin ng dalawa. Nang makaalis na si Dom sa bahay nila Mitch, ay kinausap naman si Mitch ng kanyang ama. Mitch, I know how you love that man, but you've been engaged with Kenji. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya? Dad, alam mong wala akong kahit na anong pagtingin kay Kenji. Ikaw lang naman ang may gusto nito eh. Tugon ng dalaga. Dahil ito ang mas makakabuti para sa'yo, sa future mo. Yan ang hirap sa'yo, Dad. Lagi mo na lang akong sinisilaw sa magandang future na nais mo. Pero hindi mo ko natatanong ni minsan kung gusto ko ba yun, kung masaya ba ako doon. Dad, ayokong biguin ka sa mga pangarap mo sa akin. Pero inaamin kong napipilitan lang ako sa mga pinapagawa mong hindi ko naman gusto. Hindi ako masaya, pero ikinakasaya mo yun. Ani pa ng dalaga. Mitch, you don't understand what I feel. Hindi ko gustong makita kang naghihirap, kaya gusto kong ibigay sa'yo ang magandang buhay. Pero hindi ako masaya. Ganun ba, Dad? Kung ganun lang din, napaka-unfair. Ani ng dalaga at umalis na sa office ng kanyang ama. Pagpasok ng dalaga sa kanyang kwarto ay dumating naman ang kanyang ina. Naabutan siya nitong nakadapa sa kama at umiiyak. Anak, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo, pero nasasaktan ako kapag nakikita kang nahihirapan. Ani ng kanyang ina. Intindihin mo din ang daddy mo dahil gusto niya lang ang makakabuti sa'yo dahil walang magulang ang gugustuhin ipahamak ang anak. Dagdag pa nito.
Umayos ng upo ang dalaga sa kama at hinarap ang ina. Pero ma'am, malaki na po ako at gusto kong panindigan kung anong pinasok ko. Ma'am, I love Dom. Pareho naming hihilahin ang isa't isa upang magkaroon ng magandang buhay balang araw. Minsan ko na rin tinalikuran ang pagmamahal ko para sa kanya. At ngayon, ayoko nang ulitin yun. Ayoko nang maduwag ma. Ani ni Mitch. Kakausapin ko ang dad mo. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay magiging maayos. Ani ng kanyang ina at niyakap ang dalaga. Mahal na mahal ka namin ng dad mo, Mitch. Huwag mong iisipin na pinipigilan namin ang kasiyahan mo. Nilalayo ka lang namin sa maaaring mangyaring hindi makakabuti sa'yo. Ani pa ng kanyang ina. Oh bro, kamusta? Tanong ni Ray kay Dom. Nasa labi ang dalawa at nag-iinom. Ayos lang. Pabuntong hininga nito. Paanong ayos? Sa itsura ng mukha mo, para kang binagsakan ng mundo. Tanong ni Ray at nagbukas ng beer. Ang gulo ng sitwasyon namin ni Mitch. Bakit? Engaged na pala siya. Ano? Kanino? Kailan pa? Matagal na. Anak siya ng kaibigan ng mga magulang niya. Ani ni Dom. Kung ganoon, wala ka ng pag-asa? No, I have decided. I have plan. Binaba nito ang kanyang hawak na champagne. Ano na naman yan? Ayusin mo baka girahin mo yung lalaking engaged sa kanya. Pabirong sabi ni Ray na ikinatahimik ng binata. What? Oh no bro, huwag mong gagawin yan. Kung gusto mo talagang mapasayo si Mitch, ang pamilya ni Mitch ang makakalaban mo. Agad na sabi nito sa binata. Ito na siguro yung oras para magpakilala ko sa kanilang lahat. Pero bago yon, gusto kong alamin mo ang background ng Kenji na yan. Kaya kita pinapunta rito. Utos ni Dom. Sigurado ka? Huwag kang padalos-dalos ng desisyon. Baka ikapahamak mo yan. Ani ni Ray. I know what I'm doing. Kailan ba ako pumalpak? Tanong ni Dom na ikinakibit balikat ng kaibigan. Wala pa ngang nakakaalam ng totoong pagkatao ni Dom. Tanging ang kaibigan niya lamang at kahit na si Mitch ay tiyak na magugulat kapag nalaman niya yon. Makalipas ang 3 araw, hindi lumalabas ng bahay si Mitch dahil wala siyang ganang makipaghalubilo sa mga tao sa kanyang paligid. Hindi din ito pumapasok sa opisina at pinili na lamang magpahinga. Ang kanyang mga magulang din ay umalis ng bansa, panandalian, kaya walang naiwan sa kanilang bahay kung hindi siya lamang. Bumibisita naman si Dom sa kanila paminsan-minsan, lalo na pag kailangan siya ng dalaga. Ngunit isang araw, habang natutulog si Mitch, nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang paligid. Para bang may kung anong kiliti sa kanyang paahan na dumadampi na ikinagising niya. Kenji? Gulat na tanong ng dalaga nang makitang nasa loob ng kwarto niya ang binata. Anong ginagawa mo dito? Napabalikwas siya ng tayo at ginamit ang kumot upang ipangtakip sa kanyang katawan dahil nakasando lamang siya at nakashort ng maikli dahil matutulog lamang siya ng araw na yon. Sinabi sa akin ng dad mo ang lahat. Mitch, totoo ba yun? Totoo bang hindi mo ako papakasalan? Tanong ni Kenji. What? Kenji, are you drunk? Natatakot man ang dalaga, ngunit pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili. Mitch, sagutin mo ko. Hindi yun totoo, di ba? Pakakasalan mo ko, Mitch. Nangako tayong bubuo tayo ng pamilya, right? Tanong pa nito. Ano? Wala kong sinabing ganon. Teka, lumabas ka muna, Kenji. Bakit ka ba pumasok sa kwarto ko? Natatarantang ani ng dalaga at pilit pa inaabot ang kanyang cellphone na nakapatong sa mini table na nasa gilid ng kama niya. Pumunta ako dito dahil gusto kong sabihin to sa'yo. Mahal na mahal kita, Mitch. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka. Ani nito
at lumapit sa dalaga. Lumayo ka, Kenji. Natatakot na ako sa'yo. Hindi na maintindihan ni Mitch ang kinikilos ng binata, kaya agad na siyang tumayo at tumakbo. Ngunit nahawakan siya nito sa bewang at kaagad na niyakap habang nakatalikod. Please, pakasalan mo ko, Mitch. Yun naman ang gusto nating pareho, di ba? Akin ka lang. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Ani ni Kenji at hinalikan ng dalaga sa leeg nito na ikinasigaw ng dalaga at kasabay ng pagkalas niya sa yakap nito. Ano ba? Nang babastos ka na? Sinampal nito si Kenji, dahilan upang magmukhang agresibo ang binata. Sinasayang mo ang pasensya ko? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba, tandaan mo yan. Dahil sa akin ka lang. Sigaw nito sa dalaga habang nakahawak sa kanyang braso. Kenji, bitahon mo ko. Nasasaktan ako. Naiiyak na pakiusap ng dalaga. Akin ka lang, Mitch. Hindi ka pwedeng makuha ng iba. Ani nito at hinalikan ulit ang dalaga. Patuloy naman ang paglaban ni Mitch dito. Baka sakaling makaalis siya sa mga bisig ni Kenji. Ngunit mas lalo itong nagiging malakas sa kanya hanggang sa dahan-dahan na nitong ibinababa ang kanyang suot. Kaya sinipan niya ito ng malakas upang makatakas at kaagad na bumaba ng hagdan patungo sa office room ng kanyang ama dahil mayroon doong telepono. Please, sumagot ka, Dom. Nanginginig na bulong ni Mitch dahil hindi sinasagot ng binata ang tawag. Nang biglang maya-maya ay may kumalubog sa labas at alam niyang nakatayo na si Kenji mula sa kanyang pagsipa sa ibabang bahagi ng katawan nito. Dom, tulungan mo ko. Mahinang boses ng dalaga nang sagutin na ng binata ang tawag. Nanginginig man ito sa takot, ngunit kailangan niyang lakasan ng kanyang loob. Please, ngayon na. Pumunta ka sa bahay. Dagdag pa ng dalaga at dahan-dahang binaba ang tawag nang biglang pumasok na si Kenji sa loob ng opisina. Mitch, wag mo na akong taguan. Pasensya na kung ganito ako. Hindi ko kasi kakayanan kung mawawala ka sa akin. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Ani nito. Lumabas ka na dyan, mag-usap tayo. Alam mo bang, nakahanda na ang lahat para sa kasal natin? Madami na din tayong pinagplanuhan, hindi ba? Tutuparin natin yun ng magkasama, di ba? Tila baliw si Kenji sa kakasalita mag-isa habang si Mitch ay nagpipigil ng kanyang iyak na nakatago sa ilalim ng lamesa ng kanyang ama. Sir, may tumawag po sa inyo. Agad na sabi ng sekretarya ni Dom nang makabalik siya sa opisina. Sino? Hindi niya po sinabi ang pangalan niya. Humihingi po siya ng tulong at parang takot na takot ang boses niya. Puntahan niyo daw po siya ngayon din. Ani ng sekretarya ni Dom na siyang nakasagot ng tawag ni Mitch dahil galing sa labas ang binata. Mitch? Agad na binitawan ni Dom ang kanyang hawak na mga papel sa isiping baka si Mitch ang tumawag sa kanya. Dahil puno ang elevator ay kaagad siyang tumakbo pababa ng hagdan patungo sa garahian ng mga sasakyan. Tinatawagan niya din ang cellphone ng dalaga ngunit hindi ito sumasagot kaya mas lalong bumibilis ang pagpapatakbo ni Dom ng kanyang sasakyan. Alam kong nandyan ka lang kaya lumabas ka na bago pa ako maubusan ng pasensya. Ani ni Kenji. Bibilang ako ng 3 ha? Pag hindi ka lumabas, ikaw na ang taya. Tila ba isang baliw si Kenji sa kanyang pananalita kaya mas lalong natatakot si Mitch dahil hindi naman ito ang kilala niyang Kenji noon. 1, 2, 3. Bumulaga ito kung saan nakatago ang dalaga. Hinawakan ni Kenji ang buhok ni Mitch nang tumatakbo ito palabas sa ilalim ng lamesa. Hinila niya ito patungo sa kanya at pinadapa ng kaunti sa lamesa. Kenji, pakiusap. Bitahon mo ko. Bakit mo ba ito ginagawa? Dahil gusto ko sa akin ka lang.
Hindi ka mapupunta sa iba, Mitch. Kung hindi ka sa akin ikakasal, ako ang gagawa ng paraan para mapasakin ka. Tugon ni Kenji. Nababaliw ka na, Kenji! Sigaw ni Mitch. Patuloy naman ang pangahalay ni Kenji sa dalaga habang ito ay umiiyak na at patuloy sumisigaw ng tulong. Sinasambit niya din ang pangalan ni Dom dahil yun lamang ang alam niyang makapagliligtas sa kanya at umaasa siyang darating din ito. Mitch! Sigaw ni Dom nang makapasok na siya sa bahay ng mga Otaguin. Kaagad itong dumiretso sa kwarto ng dalaga, ngunit wala ito doon at madami ding gamit ang nakakalat sa sahig. Tulong! Tulungan niyo ko! Malakas na sigaw ni Mitch sa loob ng office room. Narinig naman ni Dom. Kaya agad siyang nagtungo doon. Mitch? Sambit nito nang makitang nakagapos ang dalaga sa upuan at halos hubaran na ito ni Kenji. Tulungan mo ko, Dom! Pagmamakaawa ni Mitch. At sino ka naman? Ito ba ang pinagmamalaki mo sa akin, Mitch? Kaya ayaw mo akong pakasalan? Tanong ni Kenji nang makaharap niya si Dom. Ako nga, kaya wala kang karapatan para saktan si Mitch. Ani ni Dom. Nagsuntukan ang dalawa sa harap ni Mitch habang ito ay pinipilit na makawala sa pagkakagapos sa kanya. Sinuntok ni Kenji si Dom, ngunit nasalo naman agad ito ng binata at binawian siya ng 2 suntok sa muka at sa tiyan upang manghina ito at matumba sa sahig nang tatayo pa sana ito upang labanan si Dom nang biglang binunot ni Dom ang barel na nasa kanyang tagiliran bago ito humarap. Subukan mong gumalaw at makikita mo si Satanas. Pagbabanta ni Dom. Bro, wala namang ganyan. Pasensya na, susuko na ako. Ibaba mo yan. Ani ni Kenji at dahan-dahang tumayo. Nagkakamali ka ng kinakalaban, Kenji. I know you. Ani ni Dom. Isa ka sa mga drug pusher na patuloy na nagsusupply sa iba't ibang bansa, hindi ba? Nanlaki ang mga mata nito dahil ni Sino ay walang nakakaalam ng kanyang sekreto, kahit na si Mitch at ang pamilya nito. Kasinungalingan, ani ni Kenji. Magsinungaling ka hanggat kaya mo, dahil huling pagsisinungaling mo na yan. Ani ni Dom at kinuha ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pants. Ayos na, ani ni Dom mula sa kabilang linya. Kausap nito si Ray na nasa labas na ng bahay nila Mitch. Dom, agad na yumakap si Mitch sa binata nang makalas niya ang kanyang tali sa kamay. Huwag kang mag-alala, safe ka na at kahit kailan, hinding-hindi mo na makikita ang pagmumukha ng lalaking to. Ani ni Dom. Nakatutok pa rin dito ang kanyang barel, ngunit hindi niya ito binarel nang tumakbo si Kenji palabas. Wala ka nang mapupuntahan, Kenji. Alam na ng lahat ang pagkatao mo. At ang kumpanyang hawak ng pamilya mo ay babagsak dahil sa ginawa mo. Ani ni Dom. Napatigil si Kenji sa pagtakbo nang makitang madaming nakapalibot sa kanyang pulis pagkabukas niya ng pinto ng bahay. Baliw ka! Sino ka ba? Mitch, hindi yun totoo. Tulungan mo ko. Ayokong makulong, wala akong kasalanan. Ani ni Kenji sa dalaga na para bang nagmamakaawa pa. Niloko mo ko, Kenji. Mali ako ng pagkakilala sa'yo. Tugon ng dalaga sa binata at hindi na ito lumapit pa. Dalhin niyo na yan, utos ni Ray sa mga pulis na may hawak kay Kenji. Salamat, ani ni Dom sa kaibigan. Yun pala yung fiancé mo? Adik naman pala yun eh. Dom, hindi ko maintindihan. Anong ibig niyong sabihin sa kanya? Matagal na siyang may hawak na malaking negosyo ng mula sa iba't ibang bansa. Hindi mo ba yun alam? Pati ng iyong pamilya? Tanong niya. Hindi. Wala sa mukha niyang ganun pala yung ginagawa niyang trabaho. Ani ni Mitch. Well, tapos na ang problema niyo. Pwede na akong umalis at marami pa akong tatapusin. Pagpapaalam ni Ray sa kanila. Salamat sa tulong. Siyempre,
Boss kita kaya wala akong magagawa. Ani pa ng binata na ikinatigil na lang ni Dom. Napahinga ng malalim si Mitch nang maramdaman nitong hinahawakan siya sa bewang ni Dom at dahan-dahang humarap sa kanya. I'm sorry, natagalan ako bago dumating. But I promise, hinding-hindi na kita iiwan. I will do everything to make you safe. Ani ni Dom kay Mitch. It's fine. Thank you dahil dumating ka pa rin, kahit na medyo huli na. Tugon ng dalaga. Nagkamali ako ng akala sa kanya. Hindi ko akalaing iba pala ang kanyang nais makuha sa akin. Sa maraming taon naming magkasama, naitago niya sa akin ang lahat ng yon, pati sa pamilya ko. Walang ideya sa Mitch dito, kaya labis ang kanyang pagkabigo nang malaman niyang hindi pa pala niya ganun kakilala si Kenji. Malaking tulong na nadakip na ito at kailanman ay hindi na ito makakalapit pa sa kanya. Niyakap ni Dom si Mitch at hinalikan ito sa kanyang noo. I love you, Mitch. Ani ni Dom. Nang malaman ng pamilya ni Mitch ang ginawa ni Kenji sa dalaga, ay labis din ang galit na kanilang naramdaman para kay Kenji. Kaya agad silang umuwi ng Pinas upang siguraduhing ligtas na si Mitch. Ma'am, Dad, agad na yumakap ng mahigpit si Mitch sa kanyang magulang nang dumating na ito sa kanilang bahay. Anak, kamusta ka? Anong nangyari? Sinaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ng ina ni Mitch. Ma'am, I'm fine. Dominic saved my life. Tugon ng dalaga. Sorry anak, iniwan ka namin ng daddy mo. Ani nito sa anak. Walang hiya ang lalaking yun. Hindi ko akalaing gagawin niya yun sa'yo. Ani ng daddy niya na bakas sa boses at sa mukha nito ang galit. Dad, wala na siya. I'm sure habang buhay na siyang makukulong. Don't worry anak, hindi kami papayag ng mom mo na makalapit ulit sa'yo ang lalaking yun. Pasensya kung pinilit namin siya sa'yo. Kasalanan ko kung bakit to nangyari sa'yo. Ani ng daddy niya. Dad, hinawakan ni Mitch ang kamay ng kanyang ama. I'm fine. Let's move on. Wala na rin naman siya. Hindi mo yun kasalanan. Tugon ni Mitch at niyakap ang ama. Ganon din ang kanyang ina. Habang nasa likod naman si Dominic at nakikinig sa kanilang usapan. Dominic, can we talk in my room? Ani ng daddy ni Mitch. Yes sir. Agad namang tugon ni Dom kaya sumunod na rin ito patungo sa taas. Here, inabot nito sa binata ang champagne na may lamang wine. Noon pa lang, alam ko nang mahal mo ang anak ko. Pinapatunayan mo yun sa akin mula nung umpisa. Ani nito. May tiwala ako sa iyo, Dom. Sana wag mong sirain yon. Dagdag pa nito. Pangako, hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Mahal ko po ang anak nyo at handa ko pong patunayan yun sa inyo at kay Mitch. Ani ni Dominic. Masaya ako kung saan masaya si Mitch. Kaya kung sa'yo siya sasaya, handa kong ipaubaya siya sa'yo. Pero ito ang tatandaan mo, Dom. Kung sakali mang magbago ang nararamdaman mo para sa kanya, kung sakali mang mawala yung pagmamahal mo sa kanya, huwag mo siyang sasaktan. Ibalik mo lang siya sa akin. Dahil handa akong tanggapin ulit ang aking anak. Payo ng daddy nito sa kanya. Maaasahan niyo po, sir. Tinapik nito ang balikat ng binata at ngumiti. Cheers. Tinaas nito ang champagne at nakipag-cheers sa binata. After months, naging maayos ang samahan ni Mitch at ni Dominic. Pinili nilang maging masaya at maging productive ang isa't isa. Pinagplanuhan din nila ang kanilang kasal. Samantalang si Kenji naman ay nasa kulungan. Maraming nagbabantay sa kanyang mga pulis dahil yun din ang utos ng magulang ni Mitch. Yun din ang paraan upang maprotektahan nila si Mitch at masigurong hindi na makakalabas pa ng kulungan si Kenji. Sa araw ng kanilang kasal ay naging masaya ang lahat. Walang kahit anong material na bagay ang makakapantay ng araw na yon.
Labis-labis ang galak ng kaibigan ni Mitch dahil sa wakas, ang nais niya din naman ang nangyari. Ngunit kahit naman hindi si Dominic ang wakas ng kaibigan, ay masaya pa rin ito. So paano? Alagaan mo tong bestie ko ha? Alam mong sobrang tagal kong hinintay ang araw na to. Alam ko talagang mangyayari at mangyayari to. Kaya masaya ako sa inyong dalawa. Ani ni Nicole sa kaibigan. Nasa venue na silang lahat at ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon na magbigay ng mensahe para sa kanila. Binigay ni Nicole ang mikropono kay Ray na kaibigan ni Dominic upang ito naman ang sumunod na magbigay ng mensahe. I don't know kung may masasabi pa ako sa inyong dalawa, but I hope the best for you both and Mitch, hindi ka man maniwala pero mula sa simula, noong high school pa lang, ikaw lang at ikaw ang nasa isip ni Dom. Ikaw yung naging inspirasyon niya sa lahat ng mga success niya. At dahil kayo ang ending, masaya ako para sa inyo. Dahil alam kong masayang masaya din kayo. Ani ni Ray at binitawan na ang mikropono. Marami mang pagsubok ang dumating. Paghiwalayin man ng tadhana at panahon, mananatili pa rin nasa puso nila ang bawat isa. Kung tunay na mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat upang mapatunayan mo ito sa kanya. Tulad ni Dominic at Mitch na hindi tumigil sa kanilang pag-iibigan kahit na pinaglayo ng tadhana, kahit na naudlot man ito ng maraming taon. Ngunit kung ang puso ang magdikta, ay wala kang maitatanggi pa. Mananatili kang reyna ng buhay at ng puso ko, Mitch. Kailanman, walang sino ang makakapantay sa'yo. At syempre, sa prinsesa natin. Ngiting ani ni Dom kay Mitch habang hinihimas ang tiyan nito. I'll be your queen and you're the king and we have our princess now. Ngiting tugon ni Mitch. Hinalikan naman ni Dom ang asawa at ngumiti.